Yun, nag-met kami dahil sa mga kapatid namin. Yung ate niya, tsaka yung ate ko, magkatrabaho. Tapos, nung isang araw na nag-break sila, nagsama sila at nagkwentuhan, sinabi na nagtanong sila sa isa't isa kung may kapatid sila na binata or dalaga. Tapos, yun, na-find out nila na mayroon pa pala silang mga kapatid na available. Kaya nag-exchange sila ng number namin. Kinuha yung number ko ng kapatid niya, tsaka yung kapatid ko naman kinuha yung number ni Ryan. Tapos, doon nag-start. One day, nasa trabaho ako. Nag-text siya na, ako pala si Ryan, ako yung kapatid ni Adeline, nakatrabaho ng ate mo, mga ganyan. Tapos sabi ko, ikaw pala. Kasi ina-expect ko na yan few months ago. Kasi alam ko naman na iti-text mo ko, sabi ko, kasi yun ang sinabi ng ate ko. Tapos nag-text siya, sabi niya, pwede bang makipagkita sa'yo, makipagkilala kung pwede, kung off ka, tsaka mag-set tayo ng date. Yun, kung pwede sa'yo, sabi ko, okay, sige. Ako naman busy sa trabaho, at least mga once a week off. Kaya yun ko sinet yung date na pwede kami magkita. Tsaka, nung nagkita kami, I almost changed my mind na magpakita sa kanya. Kasi parang hindi ako sure kung sigurado ba ako na pwede ba akong makipag-date. Kasi hindi pa ako sigurado sa lahat. Tapos, sabi ko, sige na nga, nandito na. So, ituloy na lang natin. Yun ang nangyari. I let him wait for almost 2 hours dyan sa Tim Hortons sa harap ng bahay ko. I thought he will go home kasi almost 2 hours na. Nag-take ako ng time para maligo tsaka mag-prepare ng sarili ko. Sabi ko, sige, testing lang to para makita natin kung seryoso ba yung lalaki na yan or hindi. So, ang akala ko, umuwi na siya kasi almost 2 hours na. Parang nawala na siya ng gana. So, yun ang nangyari. Nung nag-text ako na, are you still there? Sabi ko, yeah, still waiting for you. Sabi niya sa text niya. Sabi ko, na-surprise naman ako na naghintay siya. It means sa akin na seryoso siya talaga na makipagkilala sa akin. Kaya I really gave him a chance that time. Mag-smile siya, parang mabilis ako makuha sa isang smile lang. Tsaka yung pagkasimple, tsaka yung nagustuhan ko sa kanya yung pagka-responsable. Pangalawa, yung pagka-matured. Kasi kahit anong desisyon niya, pinag-iisipan niya muna kung anong tama na gagawin niya o anong hindi. Tsaka yung isa pa ay yung isang pagka-independent. Kasi kahit saan mo siya dalhin, kaya niyang mabuhay mag-isa. Pero ganun pa man, trying hard pa rin sa pagluluto. Pero masarap naman, kinalalabasan. Nahanda ko na rin ang sarili ko bilang isang asawa, saka isang ama sa magiging anak namin. At saka nahanda ko na rin ang sarili ko na makapag-save kami ng extra pera para sa aming kinabukasan, sa mga plano namin kung ano man ang gagawin namin in the future. Actually, ilang months lang kami na naging kami. Then, he decided to give me a ring. That day, I was off. So, nagluluto ako ng lunch and he came to visit me.
At saka sabi niya, dalian mo na magluto. Bilisan mo. Kasi may sasabihin ako sa'yo mamaya. At saka gusto niya akong umupo sa tabi niya. Sabi ko, sandali, hindi pa ako tapos. May niluluto pa ako, hindi pa tapos yun. Ako naman, ako yung tao na pag hindi natapos yung gagawin ko, hindi ako pupunta sa isang bagay na hindi ko magagawa. So yun, hanggang natapos ko, hinintay niya ako na maluto yung niluluto ko na lunch. Tapos sabi niya, oh, pagod ka na? Sabi niya, oo, pagod na ako. Sabi niya, patingin nga ng kamay mo. Oh, nasisira na yata, pero maganda pa rin ang kamay mo. Sabi niya. Tapos sabi ko, binobola mo na naman ako. Tapos, all of a sudden, sinuot na niya agad yung ring ko, which I really like. Since I love him, so I said yes. I wanna marry him.